state the facts, Mrs. Senator, at nang yung katuwiran mo'y maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, lalo kang hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka nagiging hysterical eh. But the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. Do not be hysterical. Hindi ba pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawala ka sa depensa mo. So, sagutin mo ng nararapat. Yung bang hindi yung puro akusasyon, ikaw President Duterte ang napapasama. Hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Puro ho yan, kabalastugan. Puro ho yan, kasinungalingan. So, siya talaga mapapahiya. Kinakabit niya ako na dun sa akusasyon niya na parang hinaharas siya eh. Pero makikita naman yun doon sa mga inmates eh. Alam mo ang isang testigo na hinaras, tinakot, binayaran o tinorture, ay makita mo sa demeanor ng testigo na siya'y talagang tinakot o hinaras. Pero dun, nung makita ninyo, nang ipresenta ko yung mga testigong yan sa house, hindi ba makita ninyo na very straightforward sila, kalmado, nakapagbiro pa nga, yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan, Secretary de Lima. Hindi yung daldal ka ng daldal na wala ka naman pinapresenta ng testigo para patunayan mo na itong mga tao ito tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang 4 na oras na kalilipas yung riot sa Bilibid. Meron ka na agad theory. Mag-imbestiga ka muna, tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na napakarami mong mga kaalakbay o kasama doon sa loob ng Bilibid at nagre-report sa'yo. Hintayin mo muna yung report. Para ka na hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. Inuunahan mo. Nag-i-speculate ka. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. Pag ikay nag-akusa, dapat may pruweba ka. Nasaan yung pruweba mo na itong mga inmates na ito'y tinakot o binayaran, tinorture? Hindi po ganun. Alam mo naman yan eh.